ito yung time na very vulnerable yung mga affected ng mga changes na 'to, kaya dumadami rin ang scammer, guys. Hello guys, it's me again, Nardino TV, and for today guys, may pag-uusapan tayong dalawang topic na related dun sa mga changes na nangyari dito sa Canada guys. Alam naman natin for the past weeks or past months, ang daming changes na nangyari dito. Like yung sa student visa, sa PGWP, sa LMIA, sa work permit, sa TFW, and even sa tourist visa guys, di ba? Hindi na pwedeng mag-apply ng work. So, para malaman yan guys, i-check nyo yung mga past natin na videos para malaman nyo yung complete details sa mga changes na nangyari dito sa Canada, right? So guys, yung unang topic na pag-uusapan natin is regarding sa cash jobs. Dahil nga guys, naghihigpit na ngayon. Kinda naisip ko rin na baka ito yung next big thing, no? Ito yung dadami. Kasi guys, merong isang nag-comment doon sa aking video na nasabi niya, wala nang uwian, no? Talagang mag-TNT na lang kami, parang ganon. And of course guys, kapag nag-TNT ka at wala kang papel or wala kang legal na status dito sa Canada, saan ka ba kukuha ng income, 'di ba? Hindi ka pwedeng maghanap ng work kasi nga or yung legal na work kasi nga wala kang permit, wala kang tamang visa. So ang pwede mo lang gawin is mag-cash jobs, 'di ba? Again guys, even before nung wala pa yung mga changes na to, I don't encourage you guys na mag-cash jobs or yung mag under the table, 'di ba? Or yung mga trabaho na hindi legal. Kasi guys, prone yan to abuse, 'di ba? So mas maganda guys na pumasok tayo lagi doon sa legal. So, going back, no? So, may mga nakita ko na even yung mga consultant, no? May mga nagre-report sa kanila na yung about their experience, no? So, meron dong isa guys na isang Filipino na tumatanggap siya ng cash jobs, no? But, unfortunately guys, naikwento niya sa isang Filipino din. Apparently, parang friend niya, no? Ang nangyari guys, yung Filipino na pinagkwentuhan niyang yon, nagsumbong guys sa Canada Border Services Agency. So, hindi ko na alam guys kung ano nangyari dun sa kababayan natin na yun, no? So, I hope na na-resolve or whatever, right? Pero ang point kasi dun guys is, again, hindi po talaga ina-advise na pumasok tayo sa mga ganong work, 'di ba? Dapat lagi guys piliin natin yung legal para wala tayong iisipin at wala tayong magiging problema. Ngayon, bakit ko sinabing related yan dito sa mga changes? Kasi guys, yung mga changes na nangyari, halimbawa, yun nga, yung sabi, 'di ba, before tourist visa ka pwede kang mag-work, 'di ba? Ngayon hindi na pwede. So kung naka-tourist visa ka dito, ang option mo lang naman is umuwi, 'di ba? Pero yun nga, yung nag-comment doon sa aking video na sabi niya, hindi ako uuwi kasi wala na akong babalikan sa Pilipinas. So, kung hindi siya uuwi, it's either makahanap siya ng way, I don't know, 'di ba? Pero possible din na yun nga, maging survival, which is cash jobs or yung under the table, 'di ba guys? So, yan yung isa sa mga impact nitong mga changes, right? Yung number two guys, ito naman guys is about dun sa mga scammers, no? Scammers, kaya guys, mag-iingat kayong mabuti. Kasi guys, sa totoo lang, with all of these changes, ito ngayon is yung very vulnerable guys, yung mga taong affected ng mga changes. Like yung mga ma-expired yung contract, ma-expired na yung student visa, hindi makakapag-apply ng PGWP. Of course guys, hahanap sila ng way. Hahanap sila ng expert na tutulong sa kanila, 'di ba? Yan din yung in-advise ko nung past ko na video na kung ako ang nasa sitwasyon, ang una ko talagang gagawin is maghanap ng isang expert na magbibigay sa akin ng tamang advice. But unfortunately guys, meron pa ring mga hindi legitimate na consultant or agent na
magsasamantala guys nung mga pagkakataon na to. Kaya dapat lagi tayo mag-iingat at lagi tayo mag-research guys bago tayo makipag-deal sa kahit anong consultant. Pero kasi guys, sabi ko din noon, hindi ito yung tamang panahon para tayo ay magmagaling. Kailangan natin ng expert guys. Kasi yung sa mga changes na nangyayari ngayon, ang nakikita lang natin is yung ball part lang eh. 'Di ba? Pero yung mga underlying legal changes, hindi natin alam. At ang nakakaalam niyan is yung mga expert. Hindi po ako nag-advertise o whatever. Hindi ko po sinasabi na kailangan yung pumunta sa agency or magpa-consult kayo, ganyan-ganyan. Wala pong ganon. Nasa sa inyo pa rin po. Ang sa akin lang, dahil sa mga changes na nangyayari ngayon, it's better na makatanggap kayo ng tamang advice. Diba? At of course, yun sa mga legitimate talaga na mga agency. Mamaya guys, i-share ko sa inyo kung paano mag-check kung legitimate ba yung agency or hindi. Yung sa way na alam ko guys ha. So, yun din yung ginamit ko para i-check kung legit nga yung nag-handle sa amin na agent. Okay? And merong napabalita, I think last week, no, na may mga nag-protest na mga Pinoy dahil doon sa isang agency dito sa Canada na nag-promise sa kanila ng trabaho and unfortunately hindi natupad, 'di ba? So, panoorin natin guys and let's see, no? Nagprotesta ang Migrante BC kasama ang ilang biktima umano ng Vancouver-based immigration consultancy sa harap mismo ng opisina ng inirereklamong The Promised Land Consultancy. Ang report mula kay Rhea Santos. Tama na! Sobra na! Refund na! Tama na! Sobra na! Refund na! Sumugod sa opisina ng The Promised Land Consultancy ang advocacy group na Migrante BC Lunes ng gabi kasamang ilang kliyente ng ahensya na nagsampa ng reklamo laban sa PLC. Panawagan ay refund sa mga Pilipino na pinangakuan umano nila ng trabaho kapalit ng libo-libong dolyar. Nagpunta po kami ng Canada as tourist and dito po sana ipapromise yung work permit as... Yun guys, no? So, ganun ang process. Nagpa-promise sa kanila ng work pero kailangan mo mag-tourist, 'di ba? So, yun lang medyo mag-iisip ka na noon eh, no? Kasi kung talaga nagre-research ka din at alam mo din yung process dito, kung ako yon hindi ko isusugal na pupunta ako tapos wala naman talagang yung sabihin nating kontrata talaga bago talaga ako pumunta ng Canada, no? But unfortunately dito pinangakuan sila na ipaprocess natin yung trabaho pag nandito na kayo as a tourist visa. I think ang nangyari dito guys is kalat naman yan dito sa Canada yung bentahan ng LMIA. Naririnig ko na rin yan eh. So, siguro, ang nangyari dito, meron na silang nakuha na magbibigay ng LMIA. Pero, ang tingin ko, ang nangyari dito guys is, dahil nga doon sa recent changes, di ba, na bawal nang maghanap ang mga tourist visa ng work, tinamaan ngayon sila or naabutan. Kaya siguro yung agency, hindi sila mabigyan kahit na merong available. Parang gano'n, no? Again, hindi ko alam. Nag-comment lang din ako based lang din sa alam ko. Promised by the CEO pero wala pong nangyari. We pay this hard-earned money and please talk to us. Yes, mahirap talaga yun guys. Hard-earned money talaga. So, masakit talaga. Hindi lang yung hard-earned money, no? Kasi yung promise yung meron ka ng hope na, makakapunta ka ng Canada, makakapagtrabaho ka, mababago na yung buhay mo and everything, no? Yun din yung isang masakit for them. Hindi lang siguro yung money, Hawak ang banner na hustisya para sa mga biktima ng ahensya, panawagan na refund at itigil ang labor trafficking. Tinapala ng grupo ang pinto ng opisina ng PLC dahil umano sa mga pangakong napako. Sana po matauhan naman po kayo dyan. Hindi naman po namin pinulot yung pera namin. Ang ayos-ayos po ng pag-uusap natin nung gusto nyo ka pa kaming pagbayarin. Ngayon po na hindi nyo naman na-meet yung mga promises nyo, sana panindigan nyo rin po kung anong nakasulat sa kontrata natin na i-refund nyo yung pera namin pag hindi po kami nakakuha ng job offer. Oh, ayun naman pala eh. Kumbaga meron naman palang promise na kung hindi sila makahanap ng work, i-refund kung ano man or kung magkano man yung naibayad.
Mayo ngayong taon nang lumapit ang 9 na Pilipinong turista sa Migrant Workers Office sa Vancouver para ireklamo ang The Promised Land Consultancy. Nagsampa rin ang mga ito ng reklamo sa Small Claims Court ng BC. Umaasang mababawi ang mga pera na ibinayad. Noong isang linggo, inilabas ng Omni News ang reklamo ng isa pang Pilipino na nagbayad sa ahensya kapalit ng job offer na wala naman pala. The immediate call to investigate. Yun ang masama. Kumbaga, kung nangako sa iyo ng trabaho at wala naman talagang may offer sa iyo na work pagkadating mo dito, yun talaga legit yun na scam talaga, 'di ba? Kaya guys, mag-iingat kayo, no? Mag-iingat kayo dun sa mga pinapasok nyo ng mga agent, consultant. Mag-research kayong mabuti, no? Bago talaga kayo maglabas ng pera, right? And suspend, TPLC. Dahil hanggang ngayon po, they're still operating. So marami pang nagagancho hanggang ngayon. So sana po matigilan na po sila. Kinumpirma ng Migrant Workers Office sa Vancouver na sumulat na sila sa Canada Border Services Agency para imbestigahan ang mga reklamo sa PLC. It's happening a lot. Like, parang open secret siya na a lot of people are using the LMIA work permit to sell it to other people. Kahit hindi naman dapat tinitinda po siya. LMIA should be free, provided by the employer. Pero yung mga iba, they are abusing it. Ayun guys, so yun nga yung sinabi ko nga sa inyo kanina, 'di ba? Kaya din guys, mahirap para sa isang employer na maglabas ng LMI kasi po gagastusan talaga nila 'yan para po sa inyo. So kung talagang unique yung skill set mo at gusto ko nilang kunin from your home country like Philippines papunta dito, sila po ang gagastos, hindi po kayo ang magbibigay ng pera para po sa LMIA nyo. The fact na hinihingan kayo ng pera para sa LMIA, dapat po hindi ganun ang process. Ngayon, sabi nga po ni ma'am, no, na-abuse, diba? At tingin ko guys, napapansin niya ng Canadian government. Kaya din siguro yung mga changes ngayon is to correct this one, no? Isang way din to para makorek yung mga abuse na katulad ng ganito. Walang bumaba na kinatawan ng PLC para harapin ang mga nagprotesta. Kinalaunan, dumating na ang mga pulis para pahupain ang sitwasyon. Please talk to us. We have still time to talk and sit on this. We're all Filipino by the end of the day. So Kasi hindi lang po kami ang biktima ngayon. Nakita po namin na marami po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Makailang ulit ng hiniling ng Omni News ang panig ng PLC sa pamamagitan ng email at kanilang website, pero walang sagot mula sa inirereklamong ahensya. Pero sa kanilang pahayag na inilabas noong Hunyo, mariing itinanggi ng PLC ang akusasyon at sinabing sila ay lehitimong ahensya sa Canada. Marami na sila anilang natulungan at may polisiya sila sa refund na pinirmahan ng mga kliyente. So yun naman pala, so meron naman palang contract, no? So meron naman palang contract na pwede sila makakuha ng refund. So I think again, hindi ko po alam yung background ng company. Hindi po ako makakapagsabi kung legitimate ba sila o hindi, you know. But again, kailangan po natin maging maingat lalo na po kung pera na ang, you know, ang involved, 'di ba? Kaya kailangan po nating mag-research mabuti bago tayo mag-assign ng contract or whatever. And I hope ma-solve yung issue, no? Kasi I think naman kung sabi nila na nando naman sa contract na kailangan makakuha ng refund kung hindi sila makatanggap ng trabaho. So I think kung tama nga yung thinking ko na kaya hindi sila nabigyan ng trabaho is dahil sa recent changes about sa tourist visa, again, I think wala naman yata silang magagawa doon, no? Unless nag-promise sila ng sobra-sobra. Again, hindi ko po alam, right? I hope ma-solve nila yun, no? Right? Okay, so kami po guys, gumamit din po kami ng agency. Okay? So, meron lang pong nagsabi sa akin kung paano din i-check, no? Para ma-check mo kung legitimate ba yung kausap mo na agent o hindi. Again guys, hindi po ako nagpo-promote ng kahit anong agency or agent, consultancy, hindi po. Ang sa akin lang po is awareness, no? Kasi nga, sabi ko nga, in relation to dun sa mga nangyayaring changes ngayon, of course, marami po sa atin or marami doon sa mga affected
ng mga changes na to, kailangan nila ng expert guys na mag-a-advise sa kanila kung ano ang kailangan nilang gawin. Right? So, ito yung isang way na alam ko para ma-check nyo guys kung yung papasukin yung agent or yung agency na pupuntahan nyo is legitimate, di ba? Or para i-check nyo lang. So pupunta lang kayo dito guys sa college.ic.ca. Share ko na lang yung link guys, no? Tapos, scroll down kayo ng konti, tapos makikita nyo to. Find an immigration consultant. So, click nyo lang yan guys. Right? So, meron dalawang option dyan guys, yung rc.ic or yung RISIA. Sabi dito, the college has an online public register of regulated Canadian immigration consultant, RCICS. Dito kami nag-check guys, no? And then, meron din sila nung regulated international student immigration advisors. Siguro ito guys, so kung kayo ay student or gusto nyo mag-apply, dito kayo mag-check. Pero kami guys, dito kami nag-check sa RCIC. Right? So, dyan. Tapos guys, ilalagay nyo lang yung pangalan ng kausap nyo na consultant. Yung mismong pangalan guys ha. So, let's say for example, sa amin guys, ang surname nung aming agent is Ajok. Right? So, let's type Ajok. Right? And then, lakayan natin konti. Yan. Tapos, kiklik nyo lang yung find. Ayan. Ayan guys. Lumabas yung mismong pangalan nung kausap namin guys, si Miss Amelia Ajok. Right? Tapos ang pangalan ng company is Ajok Immigration Consultancy Services. Tapos nakalagay dito, entitled to practice? Yes. Right? So dun guys, malalaman namin na legitimate siya, di ba? Right? So ayan po. Ayan yung kanyang ID and everything. So, yan yung isang way, guys, para ma-check nyo kung yung kausap nyo ba na consultant is registered, no? Na magbigay ng advice sa inyo. Para din, guys, hindi kayo ma-scam. And ano rin, guys, sa social media, right? Kaya din, guys, okay na mag-join kayo dun sa mga group sa Facebook. Kasi, guys, pwede kayo doon magtanong. Pwede rin kayo mag-search. And marami kayo dong pwedeng makita na mga details and information about dun sa consultancy or dun sa agent na kausap nyo. But, ang point lang dito guys is, ito yung time na very vulnerable yung mga affected ng mga changes na to. Kaya, dumadami rin ng scammer guys. Kasi 'di ba ngayon, kung halimbawang kayo ang nandun sa mga tao na maaapektuhan ng mga changes. Halimbawa, malapit na mag-expired yung visa mo o yung contract. 'Di ba? Ano ka, kumbaga magiging emotional ka, 'di ba? Kasi lagi kang nag-iisip, 'di ba? Kumbaga, yung decision making mo is affected by your emotions. Kaya nga 'di ba may mga may mga saying guys na wag kang magde-decide ng isang bagay pag emotional ka. Right? So, dahil you are emotional, napakadali mong malinlang. Diba? Kaya po kailangan nating mag-ingat. And, wag po kayo mahihiyang magtanong at mag-research talagang mabuti. Kasi guys, itong gagawin nyo is a life-changing. Diba? Hindi po biro itong mga changes na nangyayari ngayon dito sa Canada. Kaya, kailangan nyo pong makakuha ng tamang guidance. So yun lang guys. Thanks again for watching and see you again on my next video. Peace.